Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapatid na masugid na at walang sawang sumusbaybay sa atin sa internet. Lagi po namin kayo kasama sa panalangin at galakan namin, Panginoon, na kayo ay makapiling sa dakilang layunin nito ng pagsamba at pag-aaral ng salita, ng banal na salita ng Panginoon. I hope and pray na lumalago tayo sa karunungan at kaalaman. Hindi sa sarili kong karunungan, kundi sa karunungan ng salita ng Panginoon sa Biblia sa gabay ng banal Espiritu. Dahil dumadami na ating tinatalakay. Ngayon, ang pag-aaralan po natin sa series ng ating pinag-aaralan about Christian living ay marami tayong hindi lubos na naunawaan. Napuna ko na napakahirap talaga yung purpose at saka yung gawa ng Diyos ay hindi mai-concise o hindi mai-capture ng salita sa kabuuan ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang isa ito ay yung yung word of faith, no? Kasi napakadali lang sabihin natin, may pananampalataya ako. Pero when you come to the Bible, pag tinignan nyo ang Biblia, ang hirap ng definition ng Bible, ng sinasabi ng Bible about faith, lalo na sa Hebreo, chapter 11. Faith is the substance of things hoped for. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay kasiguruhan ng mga bagay na inaasahan. So, paano unawain nyo? At katiyakan ng mga bagay na di nakikita. And then, sa verse 3, tingnan nyo, kung wala kang faith, ay wala kang maintindihan. Kasi yan ang sabi ng Bible, by faith we understand. So meaning, pag walang faith, wala kang maintindihan sa gawa ng Diyos. Ano yung sinasabi roon? By faith we understand, that the world was made by, that the universe was created by the Word of God. Kasi hindi siya, yung mga gawa ng Diyos, mga miracle ng Diyos, hindi siya pwedeng i-subject sa, dito? Yung sa ginagawa sa laboratory. Experiment. Para mapatunayan mo, hindi totoo yan. Ito ang matagpuan ko sa experiment. No, hindi mo pwedeng i-subject sa experiment yun. Ang tangi na lang mag-confirm nun ay yung written word na nagwi-witness na may nangyaring ganoon. Katulad ng Great Flood. Hanggang ngayon, hindi nila kaya explain how God separated the waters yung sa Red Sea para lumakad sila ng tuyo doon sa lupa at makatawid sa dagat. And also, sinabi ni Apostol Pablo, it is a type of baptism for the whole nation of Israel. Nakita niyo kung paano bautismo ka ng Diyos sa bayan ng Israel? Pinadaan sa dagat. So yan ang sabi natin, no? Kaya nga, we need the guidance of the Holy Spirit kasi it is the Holy Spirit that enlightens, no? Ito yung light na sinasabi ng Diyos Ama, let there be light. Yung Holy Spirit ang gumagawa noon. At kinot ni Apostol Pablo yan to light our darkened heart. Liwanagan ang ating puso upang makaintindi. So yan ang kagalakan natin, no, na tayo ay binibigyan. Kasi pag wala kang ganyan, wala kang pananampalataya, hindi mo talaga maintindihan ang mga bagay na binibigay at ginagawa ng Diyos. Sapagkat lahat yan ay ina-accomplish niya by His Word. Yung Isaiah chapter 55.
Okay, ang title natin, makikita natin sa Romans chapter 8, verse 29, pero particularly yung salitang to be conformed to the image of His Son. Yan po yung title natin, no? To be conformed. Ano ibig sabihin ng conform? Maging kawangis. Maging kawangis ng imahe ng kanyang anak. Yan, medyo mag-deep dive tayo ng medyo malalim para maunawaan natin. Yan ay tandaan natin, no? Yan ang power ng Diyos na wino-workout sa mga believers. Na hindi natin yan mararamdaman physically. Na marami palang bagay na binabago sa atin, pero hindi naman ako pumupogi, hindi naman ako gumagwapo, no? Pero ang word ng Bible, ay tayo ay dito, pinagpapala ng Diyos from glory to glory. Yung glory, ibig sabihin ng glory ay may liwanag, kaluwalhatian o liwanag. Merong liwanag na ganyan, merong liwanag na mas maliwanag. Yun ang ibig sabihin. Pataas ng pataas yung liwanag na yon, no? Yung glory na yon ay na-accomplish ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi riyan, for those whom He foreknew, sa mga nakilala niya na nung una, ito yung mga malililigtas, nakilala niya na nung una. Katulad ni Jeremiah. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, before I formed you, I knew you. Yan ang hiwaga ng Diyos, no? Hindi pa tayo sinisilang, ay kilala na tayo ng Diyos. Kaya sabi niya, nakilala na ng una, no? Nakita na niya. For those whom He foreknew, He also predestined. Ay kanya rin naman itinatalaga. No? Maging kawangis sa larawan ng kanyang anak. Ito na yung final, kumbaga sa isang palayok, pinoform niya. Ang final shape na ma-achieve ng kanyang forming ay yung image ng kanyang anak. Pero maalala nyo, from Genesis, doon pa lang sa Genesis, yun na yung unang salita ng Diyos when God created human being, di ba? Let us make man in our own image. So yun ang purpose, yung great purpose ng Diyos sa creation. Nilikha siya ng tao, nakawangis niya. And yet sa kanyang eternal wisdom, inalaw niya yung sin pumasok at yung image na yon ay masira o madumisan. Wala yung image na yon. Kaya mababasa nyo sa New Testament, sa Ephesians chapter 2, may panibagong creation uli ang Diyos na ginagawa. Ephesians chapter 2 verse 10. Ito yung believers. For we, sining we, yung believers, Epeso. For we are His workmanship. Ano yung workmanship? Sa Tagalog, mga gawang kamay daw. For we are His workmanship. Saan tayo create? Created in Christ Jesus. Makikita ninyo, mahiwaga talaga si Jesus Christ. Kumbaga sa para siyang hulmahan. Na doon tayo inihuhulma muli ng Diyos Ama. Para sa gawang mabuti, for good works. Which God prepared beforehand. Na ito na yung later on, pag natapos na yung kanyang forming at yung kanyang creation, ito na mismo yung kanilang magiging nature and life at yung lakad nila. Ano yun? Magiging mabuti na. Magiging na talagang yun talaga yung final purpose ng Diyos sa dulo na talagang pag natapos dito, talagang gagawa na sila at mamumuhay na sila ng mabuti. Dahil sabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 32, He is a God, He is the rock, and His word is perfect. Nabasa niyo ba yan? Yung gawa ng Diyos sa ang gawa daw niya ay perfect. Kaya pipintasan niyo, bakit ng unang panahon? Chapter 4, chapter 2, 32 verse 4. The rock, I will proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. The rock, He is the rock. His work is perfect.
and all His ways are just and right. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. So pinatutunayan ng Diyos yun, no? Na yung kanyang gawa ay perfect. So yan ay magiging outcome. So for those whom God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Ngayon itong conform, yung gawing ayon sa imahe ng kanyang anak, hindi ito yung yung tawag ito, copy and paste. Hindi ito yung nilalagay mo dyan sa photo printing, pag print mo, kamukha na yan dyan. Sa tao, hindi ganon. Ha? Kundi pinapakita ng Biblia, may mabigat-bigat na proseso. Sabi ko sa panimula, sa simula pa ay nilikha tayo ng Diyos, nakawangis niya, ngunit sa pagkakasala ng ating ninunong si Adan ay nasira ang imahe ng Diyos na yan sa atin. Sa ikalawang pagkakataon, sa pagparito ng Panginoong Kristo, tayo ay ipinanganak uli, hindi sa kalooban ng tao o laman, kundi sa kalooban ng Diyos upang tayo ay likhain. Ayun yung binasa natin. Created in Christ Jesus. Upang tayo ay likhain kay Kristo, hubugin ayon sa kanyang larawan. Yan ngayon ang pag-aaralan natin. So yung yung definition ng terms, yung conform, yung original word niya ay sumorphos. Ito yung Greek word, sumorphos. It contained two yung root word niya ay dalawa. Yung sun at morphe. Yung sun meaning ay union, pinagsama, join, pinagkabit, with, magkasama, same, parehas, together, magkasama. Yan yung meaning ng sun. Inadapt yan sa English. Alam mo ang pagkaka-adapt sa English niyan, ginawa nilang Y, sin. Kaya may salitang synchronize. Pag sinabi mong synchronize, ano ibig sabihin? Parehas na oras, magkasabay na oras, di ba? Same hour. Kung ang relo mo dyan, at may relo dito, synchronize mo. Kung alas 7 dyan, alas 7 rito. The same siya. Yan ang ibig sabihin ng sin or sun sa original word, sun. Kaya lang, ang sinasabi, morphe ay form or image or shape. Kaya pag sinabing sun morphos, same image. Yan yung ibig sabihin ng conform, maging same image. Pinagsama upang maging isang image. Hindi si Jesus Christ ang maging image ni Jesus Christ tayo ang maging kamukha ni Jesucristo. Yan ang wino-work out ng Father, no? Makaayon sa kanyang larawan. Kaya ang meaning ay jointly form, pinagsama, hubugin, or conform, makaayon, or fashion-like. Ay fashion, yung ginawa na magkatulad. Fashion-like unto. Yan ang ibig sabihin ng conform. To be conformed to the image. Yung image, ang word niyan ay icon sa Hebrew. Kaya dyan natin kinuha yung salitang icon. Icon. Mga symbols at mga imahe. Diba sa computer, may mga icon na inaano tayo. Yan ay mga image or icon, yung mga larawan o rebulto. Icon yon. Ang tawag din doon ay icon. Kasi ang meaning niya ay a likeness, isang katulad. That is literally a statue, statwa, o idolo, or a profile. Figuratively, representation. Kaya si Jesus Christ ay image of the Father, representation siya, no? Ng Ama. Resemblance, mukha, and image. So yan ang ibig sabihin ng icon or image. Yan.
Kaya nga sa pagbabagong buhay ng isang Kristiyano, patuloy na pinapaliwanag ni Apostol Pablo, no? Nakalagay sa Efeso chapter 4 verse 24. And to put on the new self, ang terminology ay ibihis. Ibihis daw ang bagong pagkatao. Kasi sa King James Version, a new man. Bagong tao, no? Bagong lalaki o bagong tao. So, ang terminology na ginamit ay ibihis ang inyong bagong pagkatao. Bakit ganun ang wording na ginagamit? Parang ang bilis lang, samantalang ang tao parang hirap magbago. Pero ang sinasabi ng Biblia ay ibihis mo, bago ka na. Kasi ang binabago, yung pag-uugali at yung pag-iisip. Di ba? Ang binabago ng Diyos ay yung pag-uugali at pag-iisip natin. And later on, matatouch natin yan sa babasahin natin mamaya. No? Kaya sabi diyan, to put on the new self created after the likeness of God, nilikha na ayon sa kawangis ng Diyos. Saan? Kaya itong image nito na pagwawangisan ng tao, hindi ito yung physical na wangis. Kasi marami nagkatalo diyan, ang Diyos nung nagkatawang tao siya, lalaki. Kung iwawangis, may babae naman. Babae rin ba siya? Hindi yon, kundi yung character o yung spiritual niya. Yung spiritual thing tungkol sa Diyos. Iyon yung sinasabi niya, created after the likeness of God, saan? In true righteousness, ito yung binagsakan natin. Sa katwiran at sa kabanalan. Diba? Wala kang tao na makikita na lahat ng gawa niya ay walang mali. Pero ang Diyos, sinasabi sa Bible, all His ways are right and His ways are perfect. Because yung kanyang katangian, He is righteous and forever righteous. Yung ibig sabihin ng forever righteous, palaging tama at matuwid siya. Pati yung gawa niya ay matuwid. Just, ano ibig sabihin just? Patas o kaya matuwid. No? Yung lagi ang niya. Hindi siya nagkakamali. So yun ang ibig sabihin ng isang meaning ng holiness, yung everlasting na righteousness. Ng katangian ng Diyos. So doon tayo bumagsak, no? Sa katuwiran at sa kabanalan. Hindi natin ma-maintain yung katuwiran. Minsan tama tayo, pabalik na naman sa pagkakamali. Pero wino-workout ng Diyos yan sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ano yung sinasabi sa Bible about image? Ito ay tungkol doon sa tayo rin, no, di ba? Pag may binanggit na tao, halimbawa, kapitbahay ninyo, pero alam niyo na kagad yung pagkatao niya, saan mo siya makikilala, number one? Sa gawa. Di ba sa gawa? May certain na klarado sa buhay niya na talagang yun ang imahe na makikita mo sa tao. Sa gawa niya, sa ginagawa niya. Sasabihin niya, kilala mo ba si Robert? Yung kapitbahay natin. Yung mamamatay tao. Yung kagad, masama kagad yung niya. Yung pagtanggap niya. Kasi yung kagad na image na naalala niya rin sa tao. No? Kahit na kayo, mga estudyante, no? Sinabi yung maestra, ay, masungit. So merong may image kagad na nakikita tayo sa ating isipan na namumuo. Kaya nga ito yung ginagamit ng Diablo kapag yung isang tao maganda yung pangalan, bigla siyang sisiraan. Biglang
papangit kagad yung image niya. Sabihin ng mga tao, ayoko na dyan. Babaero pala yan. Na ganyan, di ba? Bigla kagad nababahiran. Sa Colossians, mababasa natin, Colossians chapter 3, verse 5. So may sinasabi si Apostol Pablo dito, umpisa sa verse 5, sabi riyan, put to death, therefore, what is earthly in you. Babasahin ko ng diretso para makita natin yung context niya. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. In this, you too, kayo rin, once walked, na inyong minsang nilakaran, when you were living in them. But now, you must put all them away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. So verse 10, and have put on the new self. Kita niyo? Kubarin daw yung lumang pagkatao at saka yung kanyang mga gawi o kanyang mga practices ginagawa. At ibihis ang bagong pagkatao, which is being renewed in knowledge. Kita niyo, in knowledge after na ito ay binabago saan? Sa kaalaman ayon sa imahe ng kanyang manlilikha. Ano yung sinasabing image doon? Na formerly, ito yung pinaalis. At ibihis daw yung bagong pagkatao na binabago sa kaalaman na nakaayon sa larawan ng kanyang manlilikha. Yung sinasabi natin, yung binanggit kanina na ipinaalis lahat yon na ito ay sinasabi ni Apostol Pablo na kabilang sa makamundo, earthly, o makasanlibutan. So pag sinabi ng Bible na earthly o makasanlibutan, di ba? Kaya unawain natin, pag nagbabanggit sila ang Biblia, hindi yung mundo masama, kundi something sa mundo at yung mga activities and practices na ginagawa sa mundo. Kaya nakalagay dun sa 1 John chapter 2 verse 15, naalala nyo? Do not love the world or anything in the world. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o anumang bagay na sanlibutan, sapagkat kung ang pag-ibig mo ay nasa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. So hindi yung mga bagay na nasa sanlibutan, kundi yung mga bagay na ginagawa na di nakalugulugod at kalapastangan sa paningin ng Diyos. Yun yung sinasabing earthly. Yun ang sinasabing makasanlibutan. Kaya nga sabi diyan, put to death. Patayin nyo na. Therefore, what is earthly in you? Kaya lagi sinasabi sa inyo, lalo nyo uunawain, bakit yung word na ginamit is put to death? Sa ibang translation ay mortify. Ako. Patayin, mortify, o put to death. Bakit gano'n ang salita? Put to death. At ano yung ipuput to death mo? Ito yung mga bagay na makasanlibutan. Ano yun? Sexual immorality. Ano nakalagay sa Tagalog dyan? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, na iyay isang klase ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, kita nyo? Ano yung klina-classify niya ng mga earthly o makasanlibutan? Sexual immorality. Ang original word ng sexual immorality ay porneia. Na doon natin kinuha yung salitang pornography. Porneia. Kalaswaan. Kahubaran. Kaya makikita ninyo, di ba sa Amerika, yung lagi natin sinasample na Mardi Gras,
lahat na lang ng kahalayan at kahubaran, i-display nila roon. Iyan ang sinasabi ng Biblia na sexual immorality. No? Kasi sa lumang panahon, kasama yan sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Andiyan na yung alak, iinom sila ng alak, feeling nila sila ay nasasapian ng espiritu na kanilang sinasamba at mataas na mataas yung kanilang pakiramdam sa kagalakan dahil sa kanilang pag-inom. At mauuwi na sila doon sa kanilang adultery, yung magsisiping-siping na ginagawa nila. So kasama yung lahat yun doon, no? So yun yung nagiging form ng kanilang worship noong unang panahon, which is devilish. Ibang espiritu na naroon. Totoo na mayroong espiritu roon, pero ibang espiritu yon, evil spirit. So ano yung huhubarin na sinasabi ng Panginoon? What is earthly or makasalibutan, sexual immorality. So therefore, ito yung image. Ano yung image na yun? All the spiritual image ay nai-consider natin, which is the old self. Kasama na dyan, sabi riyan, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang kanyang gawa. At ibihis ang bagong pagkatao na nakawangi sa anyo sa imahe ng Diyos. Ito yung sinasabi, put on them as God chosen ones, holy and beloved. Ano yon? Compassionate. Mahabagi ang puso, kindness, humility, meekness, and patience. Bearing, ano yung bearing? Magtiisan. Magpasensyahan. Sa ating lengguwahe, magpasensyahan kayo sa isa't isa. If one has a complaint against another, forgiving, magpatawaran. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, sa ibabaw lahat nito ay ilagay ninyo ang pag-ibig, kasi ang pag-ibig ang bumabalot sa lahat ng iyon, which bind, nagtatali at bumabalot, everything together in perfect harmony. So nakita nyo, no, kapag ang tao ay nagmamahalan, hindi siya makukuhang manakit ng kapwa niya. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Above this, put on love, which bind everything together in perfect harmony, and let the peace of Christ, hayaan ninyo ang kapayapaan mula kay Kristo ang maghari sa inyong mga puso, to which indeed you were called in one body, na kung saan kayo ay tinawag sa isang katawan. Alam niyo yung mystery ng one body? Although galing tayo sa isang katawan mula kay Adan, di ba? At nagkahiwa-hiwalay. Ngayon, ang mystery na yan, nagbigay ang Diyos Ama ng second Adam, which comes from heaven. Kaya nga yung mga magmamana ng katawan na yon is heavenly, nakalagay sa Bible, no? Glorified body. Kaya sila ay mga heavenly citizen. Kaya mapapansin nyo yung terminology na ginagamit ni Paul, na kayo ay mga heavenly citizen, not anymore earthly. Sapagkat ang kalikasan na mamanahin nyo sa inyong katawan, hindi na kay Adan. For God will give you a body that comes from second Adam, which is the Lord Jesus Christ. And yet, makukuha nyo yan not by physical born again. Hindi kayo ipapanganak lahat ni Kristo, kundi ipapanganak kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo, which is so wonderful. Di ba? Ipinanganak ka ng Diyos. Ngayon, maunawaan mo na bakit sinasabi ng Bible, you must be born again, pero hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. At totoo nga. Kasi pag ipinanganak ka ng Diyos, magiging heavenly citizen ka na.
At totally mangyayari yon at the second coming of Jesus Christ sapagkat totally babaguhin ang ating katawan. In a twinkling of an eye, naalala niyo yan? Yung sa 1 Corinthians 15? The mystery, sabi ng Bible ni Apostol Pablo, in a twinkling of an eye, ang may kamatayan ay babalutin ng walang kamatayan sa isang kisap mata, ay babaguhin niya ang ating katawan. Okay? So itong image na ito na sinasabi ng Biblia na imahe, sabi rito, ito yung may kinalaman sa ating katangian spiritual, sa ating karakter o nature, yung nature natin sa loob, no? Na dapat ay mapalitan, na ikaw ay nagiging rude o hindi ka mahabagin. And yet, sabi ng Bible, kapag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, matututo ka na maging mahabagin, compassionate, with compassionate heart, mabait, kindness. Kaya nga, ang terminology ng Bible is, to put on is magbihis, sabi sa Tagalog. Parang papalit mo lang, no? Magbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuhan, at ng pagpapahinuhod o mapagpasensya. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Sino man sa inyo ay may sumbong o complain labang kanino man, na kung paano ang batayan natin, kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, matuto rin tayo magpatawad ng iba. Sapagkat walang pinakadakila at pinakamalaking kasalanan na hindi napatawad ng Panginoon. So ilagay natin sa isip natin yon, na kahit na gaano kadakila o kalaki ang kasalanan ng ating kapwa, hindi dahil gusto mo magpatawad, hindi, kundi dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Kaya inuutosan tayo na tayo ay matutong magpatawad sa ating kapwa. Sapagkat siya ang magsasaayos ng lahat ng bagay at siya ang gaganti. Tandaan natin kasi hindi tayo matutong magpatawad. Bakit? Kasi gusto natin makaganti. Gusto makabawi. Ha? Kaya nga may salita ang Panginoon sa Bible, vengeance is mine. No? In due time, sabi ng Panginoon, their foot will slip. Madudulas din sila. Ha? Ang pagiganti o ang pagbabalik ng ganti sa kanilang ginawang masama ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya inutusan tayo na huwag tayong gaganti. Sapagkat naglaan ng isang panahon ang Panginoon para sa paghahatol ng lahat ng mga nagkakasala. Yan, sa muli niya pagkabalik. So itong mga ungodly image na tinatawag sa banal na kasulatan ay sinasabi rin sa Bible na yung binanggit natin kanila ay mga earthly. Ano yung earthly? Makasanlibutan. Ito yung mga worldly passion, no? Yung passion ng sanlibutan ng mundo. Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death therefore what is earthly. Binanggit niya, ano yung earthly? Kaya pag tinagalog yan, malilito kayo, no? Sabi sa Tagalog 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Parang medyo malabog, di ba? Di kagad natin maintindihan. Pero pag sinabi sa English, put to death therefore what is earthly, patayin ninyo ang mga bagay na nasa inyo na makasanlibutan. Medyo maintindihan mo pa. Ibig sabihin, mga activities o mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yan. So, binansagan yung ungodly image ay mga gawain makasanlibutan, worldly passion, at ang example dyan ay yung sexual immorality, impurity, karumihan.
Tandaan natin, from the time of the Old Testament sa Judaism, kinumanda ng Diyos ang bayan ng Israel na makilala nila kung ano yung banal sa di banal. Kung ano yung malinis sa hindi malinis. So meron na silang distinction noon physically. Kaya nga makikita ninyo sa panahon ng Panginoon sa Kristo, ayaw makihalubilo ng mga nagpapanggap na sila ay banal at malinis ng mga Sadducees and Pharisees. Doon sa mga ordinaryong tao dahil ang thinking nila, sila ay marurumihan, malilipay. Kasi meron din turo sa Biblia na touch no unclean things, di ba? Huwag kayong hahawak sa mga tinagurian ng Biblia na marumi sapagkat kayo ay marurumihan. Nakikita ninyo, yung karumihan ay nakakahawa. Sa view ng Holy Scripture, lalo na sa Old Testament, yung karumihan ay nakakahawa. At iyon ay very familiar sila sapagkat pag sila ay nakaranas na niyon, excluded sila sa assembly. Hindi sila pwede makapasok sa kampamento for 7 days. Kailangan silang maglinis sa labas at doon sila matulog for 7 days sa labas. At bago sila makapasok, magkakaroon muna sila ng ceremonial na pagpapaligo na binabanyusan ng tubig na mayroong abo ng sinunog na pulang baka, red heifer. So yun yung naging kanilang Kaya nga doon sa John chapter 2, yung encounter ng Panginoon sa Samaritan, na-adapt na rin ng mga taga-Samaritan yun, na bakit kayo mga Hudyo nakikisama sa amin? No, naturally, hindi sila nakikisama kasi tinuturing ng mga Hudyo na yung mga Samaritan o taga-Samaria, bagamat iyon ay may lahing Hudyo o Israel, pero nagkaroon na sila ng mixed race. Kaya hindi na sila pure at defiled na sila, kaya sa mata nila ay mga unclean na yun. Kaya normally, hindi sila nagkipag-associate. Diba? Ganun na naging kultura ng mga Hudyo dahil na-shape sila nung religion ng Judaism na mali naman yung kanilang na mali yung bunga na naging bunga dahil sa maling interpretation ng kanilang mga religious leader. Okay? So, ang godly image, isa na dyan, itinagurihan sa Bible ng mga earthly and worldly passions. Number 2, ano yun? Unrighteous people. No? Yung mga taong hindi matutuwid. Mga makasalanan. So, yan ang tinatagurihan ng Biblia ng mga ungodly image sa harapan ng Diyos. 1 Corinthians 6:9, sabi rito, Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither sexual immoral. Tao to yung kanina, sexual immorality, gawa. Ito ngayon, yung gumagawa. Sexual immoral, tao na. Neither sexual immoral, nor idolaters, idolaters, sumasamba si Diyos-Diyosan, nor adulterers, nakikiapid, nor men who practice homosexuality. Ano yung homosexuality? Mga bakla, mga LGBT, no? Sa English niyan, effeminate. Nakalagay sa dyan. Sa ibang translation ay effeminate. Yung soft, sabi nila soft. Pero, ang meaning is soft, pero ito ay mga tao na malambot, no? Pero pag dinagdagan nila ng meaning, ito yung mga lalaki na nagiging sexual object na kapwa nila lalaki rin. Yan ang sinasabi dyan. So tingnan natin 1 Corinthians 6:9. Papakita ko sa inyo. 1 Corinthians 6:9.
nakalagay dyan. Ayan nakalagay, oh. Do not be deceived, neither fornicators. Yung fornicators ay sexual immoral. Oh. Sabi pa sa inyo, ang salita na ginamit ay porneia o pornos from the word pornography, di ba? Nor idolaters, yan. Adulterers, moikos, and effeminate. Nakalagay effeminate. Effeminate is malakos. Malakos, ang meaning niya ay soft, fine, or fine clothing. Or figuratively, akatamite, effeminate, or soft. Akatamite, alam niyo ba yung akatamite na sinabi? Ito yung batang lalaki na nagiging object ng desire ng matandang lalaki. Yan ang ibig sabihin ng katamite. Yan. Kaya nakalagay sa King James ay effeminate, yung malambot o bakla, no? Kaya sa Tagalog, sa ibang translation ay men who practice homosexuality sa ESV version. Sino pa yung mga unrighteous people na sinasabi sa Bible? Thieves, magnanakaw, nor greedy, nor drunkards, mga lasinggero, no? Nor revilers, slanderer, nor swindler, ano yung swindler? Mga mandaraya, will inherit the kingdom of God. So, tinagurian sila sa Bible na mga taong unrighteous. So, consider din sila sa mga ungodly image. Another is, sinasabi sa Galatians chapter 5, verse 19, pertaining to the works of the flesh na sinasabi ng Bible, mga gawa ng laman. So makikita ninyo, no, yung dinidescribe, iba-ibang description o iba-ibang ano dito, yung paglalagay nila ng pagkakakilanlan. Pero yung dinidescribe nila sa baba, iisa rin. Ito yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, ito yung mga sexual immoral gawain at yung taong gumagawa, yun pa rin ang binibigkas nila, yun pa rin ang dinidescribe nila. So, ngayon, tinagurian sila mga gawa ng laman. Pero kanina, dinidescribe sila ni Apostol Pablo na mga sanlibutan, di ba? Alala niyo? Or fashions of the world. So nakita niya, pero isa lang yung mga dinidescribe nila sa baba. So nito, the works of the flesh are evident, andyan na naman, sexual immorality, impurity, and purity ay karumihan, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, pag-iinggit, drunkenness, orgies. Ano yung orgies? Yung walang layaw na kasiyahan. And the things like this, I warn you, and as I warned you before, that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. So yun ang laging sinasabi ni Apostol Pablo. Yung mga taong katulad nito at yung mga taong gumagawa ng mga bagay na ito, wina-warning ko kayo katulad ng pag-warning ko nung una na sila ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan. So ano pa yung description ng Bible tungkol din sa mga images na yan? Unfruitful works of darkness, mga walang bunga, gawa ng kadiliman. Ephesians chapter 5 verse 3 hanggang 5. But sexual immorality, nakita nyo, andun na naman. Pangunahin talaga yung sexual immorality. Kasi labas na labas siya sa panahon ng sa panahon ng mga Roma. Ganun na sila kalaya sa kanilang sexualidad. Lalo na, pag sumasamba na sila sa kanilang mga idols, nandun na yung inuman at pagsisiping-siping na sila pagkatapos nun. So, but sexual immorality, di ba? Isang famous dyan na lugar, yung sa Efeso. Napakalaki na, nalimutan ko na. 127 columns ata yung kanilang temple. Ang laki. Pero 127 columns na pillar.
sa laki niya. Para kay Artemis. Na nagalit yung mga tao dahil sinisiraan ni Apostol Pablo na hindi na yun ang tunay na Diyos at tunay na Diyos. Ay namatay sa masisira yung kanilang yung pangunahing livelihood ng mga tao ron. Gumagawa sila ng mga figurin, ng mga maliliit na gano'n, binibenta nila yon. Bentang-benta nung panahon na yun. Kasi siyempre, may kasamang reverence o pagkatakot at pagsamba sa mga bagay na yun. Hanggang ngayon, minamana pa rin ng mga Katoliko, di ba? Nagbebenta sila ng mga idols na maliliit, malaki, hanggang sa pinakamalaki. At binago lang nila yung yung figure. Ginawa lang nila si Mary, ginawa na lang si Joseph para magmukhang Christian. Pero parehas din yun. So, ang fruitful work of darkness, sabi riyan, sexual immorality, impurity, covetousness must not be named, even be named among you as it is proper among the saints. Let there be no filthiness, walang karumihan, nor foolish talks. Ibig yung pagsasalita. Alam niyo ba, mahilig tayo na magsalita ng mga masasama at mga walang kabuluhan na pananakit at mga paninira. Yan ang pinagbabawal ng Panginoon sa Biblia. Foolish talks or crude joking, mga magagaspang na mga joke, no? Which is out of place, walang lugar yan, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral, impure, covetous, has no inheritance. Dinugtong na naman yan. Sigurado ako na yung mga gumagawa ng mga bagay na ito ay wala talagang mamanahin sa kaharian ng Diyos. And another thing sa mga image na yan ay yung mismong tao na gumagawa na pinakita natin. Ang sample dyan ay si Cain. Sabi sa 1 John chapter 3, verse 12, huwag natin gayahin si Cain. Sabi niya rito, we should not be like Cain. Sino si Cain? Si Cain. Anak ni Adan na umatay kay Abel. Ito yung pinakapanganay niya. Yung panganay niya, hindi anak ng Diyos, kundi anak ng Diablo. Kaya sabi ng Bible, huwag tayo maging katulad kay Cain, who was of the devil, who was of evil. Pero sa ibang translation, who was of the devil, evil one, ibig sabihin devil, siya ay sa Diablo, and murder his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Alam niyo ba na madali lang tayo i-describe o i-distinguish ng Diyos sa panong paraan? Sa gawa natin. Kung ang gawa natin matuwid, sa Diyos tayo. Kung ang gawa natin ay laging palpak at masama, hindi ka sa Kanya. Ganun lang kasimple yung description ng Bible. Kapag dinidescribe niya yung mga tao. Even sa John chapter 8 verse 44, nakalagay diyan nung nakipagbalitaktakan na ang Panginoon sa kanyang mga kababayan dahil sila ay gustong patayin nila ang Panginoon. At sinasabi ng Panginoon noong panahon na yon ay, kung kayo mga inapo ni Abraham, gagayahin niyo ang ginawa ng inyong amang si Abraham sapagkat siya ay nananampalataya at mabuti ang ginawa niya at natuwa siya nung makita niya ang araw ko. Nagalit sila kasi hindi nila maintindihan. Kasi ayaw nilang paniwalaan na si Jesus Christ na bago pa lumitaw si Abraham, sabi ng Panginoon, ako na. Ayaw nilang paniwalaan yon, kaya galit na galit sila. Kaya tinagurian sila ng Panginoon na kayo hindi sa Diyos, kayo ay sa inyong amang Diablo. Ang sabi diyan, kayo ay sa ama ninyong Diablo sapagkat ginagawa ninyo ang gawain ng inyong ama. You are of your father the devil, and it is your will, kalooban ninyo, to do your father's desire.
So ano ang desires ng Diablo? To kill, to steal, and to destroy. Tatlo lang yan. Wala siyang love. Ang kabaliktaran ng love sa kanila ay lust. Ita. Yan. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Hindi ka pala, pag ikaw ang nagsinungaling, hindi ka na nauna sa pagsisinungaling. Meron ka ng tatay na nauna ng nagsinungaling. So yung godly character naman, o yung godly image naman, it pertains, mababasa natin sa Bible yan, pertains to character. Godly character. Colossians chapter 3, verse 12, put on as God chosen one, holy and beloved, ano yun? Compassionate heart, kindness, humility, meekness, patience. Ito yung binasa natin kanina. So yung mga bagay na yan ay tumutukoy tungkol saan? Character. Sa character natin, compassionate heart, mahabaging puso, mabait, mapagkumbaba, mapagpasensya. Character yon. At tandaan natin, yung character, hindi pa bago-bago, no? Talagang ang character ay, once na yan ay minold ng Diyos, yan ay naging bunga na. No? Fruit, naging fruit. Diba naalala niyo yung Galatians chapter 5? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Bunga yon ng Espiritu. Iyon ay permanente na ganun ka na. Yan ang sinasabi natin, wino-workout ng Diyos sa buhay natin dahil noong una, mataas ka lagi, ayaw mo magpakumbaba, wala kang pasensya, yan. Uhubugin ka ng Panginoon. Basta patuloy kang sumusunod sa mga pinag-uutos niya. So, yung godly image, isa na rin godly character. Another is the fruit of the Spirit. Ito yung sinasabi natin. But the fruit of the Spirit is love. Tandaan ninyo, no, hindi ka matututo ng tunay na pag-ibig kapag wala ang Diyos sa iyo. Dahil sabi ng Bible, God is love, at ang tao umiibig, ang Diyos ay nasa Kanya. So, ibig sabihin, pag hindi ka umiibig, wala ka, ang Diyos wala sa iyo. Ang masusunod lang ay ang sarili mo. Sarili mo. Yan. Yan. For the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness, and temperance. So, against this, laban sa mga bagay na ito ay walang humahadlang o walang kautusan. Pero pag gagawa ka ng masama, merong ipigil sa iyo. Yan ang law, may babantay sa iyo. Pero pag gagawa ka ng mga bagay na ito, umiibig ka, masaya ka, mapagkumbaba ka, lahat ng mga bagay na yan, walang pipigil sa iyo. Yan ay ang mga bagay na nasa kaharian ng Diyos. Yan ang mga katangian sa loob ng kaharian ng Diyos. Another thing is tungkol sa liwanag. Ito yung sinasabi nating image, no? But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sin. Yung sinabi natin kanina, paglakad sa pag-ibig, 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God. Ang pag-ibig daw ay mula sa Diyos, and whoever love has been born of God. Yan. Makita nyo? Ang tao raw na natututo ng umibig ay ipinapanganak na sa Diyos. Born of God na siya. At nakikilala niya na ang Diyos. Anyone who does not love, ang sino mang hindi umiibig, ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, nuwain niyo yun. Pag di ka matutong umibig, dahil ang Diyos wala sa iyo. So, since pinag-uusapan natin ang pag-ayon sa imahe ng ating Panginoon sa Kristo para sa mananampalataya, ano ang mga kaparaanan? Number 1, sa kaalaman. Kailangan mabago tayo sa kaalaman. Ang kaalaman natin lahat ngayon ay makalisan libutan.
Alam niyo ba yun? Na lahat ng ating, katulad ng mga pinapaniwalaan natin, mga pamahiin, yan ang nandiyan sa atin. Lahat yun ay earthly. At yun ang nagpapasunod sa atin. Kaya sinasabi ninyo na, may vision naman ako, nagsasapong wala namang masama rito, di ba? Kaya sabi mo, walang masama. Pero generally, ang pagsusugal ay labag sa kalooban ng Diyos sa panong paraan. Nag-i-import ka ng pera ng iba. Ang pinag-aawayan nyo lang yung pera. So gusto mo makuha yung kanyang pera, kaya ka nagsusugal. Ha? Yan lang yun. Kaya sabi ng Bible, ano yun? Covet not thy neighbor's goods, thy neighbor's wife, thy neighbor's house. Huwag ka mag-imbot. Nakita niyo? Pag-iimbot yun, pagsusugal, nag-iimbot ka na makuha mo yung pera sa pamamagitan ng sugal na matalo mo siya, na walang kahirap-hirap. So, paano tayo matatransform o makukonform sa imahe ng ating Panginoon Kristo? Number 1, kailangan daw tayo mabago. Being renewed. Tandaan niyo yung salita na yun, ha? Being renewed saan? In the knowledge. Baguhin ang ating kaisipan sa kaalaman na nakaayon sa imahe ng ating manlilikha. Ano ang kaalaman meron ang ating Diyos? Mabuti. Yung utos niya mabuti, huwag kang papatay. Ibigin mo ang iyong mga magulang. Yan ang nasa isip ng Diyos, yan ang binibigay sa atin. Huwag kang magnanakaw. Oh. Kaya, pag hindi mo inilagay sa iyong sarili yung mga bagay na yan at hindi mabago ang sarili mo sa pamamagitan ng kaalaman patungkol sa mga bagay na kalooban ng Diyos, ay hindi tayo mababago. Kaya ang sabi sa Colossus chapter 3 verse 10 sa mananampalataya sa Colossus, ipihis niyo na ang bago niyong pagkatao na siyang, sabi dito, binabago sa kaalaman ayon sa imahe ng kanyang manlilikha. Kaya patuloy tayo nag-aaral para lalo natin mapagtanto at maunawaan ano man ang bagay na mabuti, ano man ang bagay na totoo, ano man ang bagay na matuwid. Dahil marami ng bagay tayo na ginagawa na wala na pala sa kalooban ng Diyos, na wala na pala sa katuwiran. At kapag wala na sa katuwiran, katotohanan at kabutihan ang ginagawa natin, ano na ang termino ng Bible doon? Ano na? Kasalanan. Sin. It is sin. Number 2, renew in the knowledge, baguhin sa kaalaman. Number 2, by imitating Christ. Sabi ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 5, verse 1, therefore be imitators of God as beloved children. So, sino ang sinasabihin niyang gayahin natin? Hindi natin magagaya yung Diyos Ama, hindi natin makikita. Ang gayahin natin si Jesus Christ. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 11, verse 1, be imitators of me as I am of Christ. Alam niyo yung salitang imitators, ang original word niyan ay mimetes. Doon nakuha yung salitang mime. Alam niyo yung salitang mime? Mimic. The word mimic. Pag sinabing mimic, imimik mo ako. Gagayahin mo ako. Mga ganyan ako. Gaganon ka rin. Yun ang ibig sabihin nun. Imitators. To mimic. Gayahin. Kaya sabi ng Panginoon, unawain niyo salita ng Panginoon, I am the light of the world. Follow me. Intindihan niyo ba yun? Ang sinasabi ng Panginoon na light doon ay yung kanyang salita na sinasabi na totoo, matuwid, mabuti. Iyon ang ating gayahin. Iyon ang ating sundin. Kaya sa Bible, maraming salita sa Bible na you formerly walk. Pero sinasabi, kasalanan. Pero nabanggit na minsan yun ang nilakaran. Yung pala, pag inunawa mo yung walk, is the walk of life. Yan ang terminology ng Bible. The walk of life, yung paraan o gawin ng pamumuhay natin.
na pinaalis na tayo ng Panginoon doon sa mga dating lakad na yun o dating pamumuhay. At sumunod tayo sa Panginoon. Yung walk is sumunod na tayo sa Panginoon. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, gayahin natin. Ito yung hindi nakuha ng ating ninuno. When God said, let us make man in our own image, hindi nakuha yung image na yun, yung walk, yung lakad ng buhay ng ating mga ninuno. Kaya basahin niyo yung history ng bago dumating kay Abraham. Sa Genesis chapter 6 pa lang, sinasabi ng Panginoon, nagsisisi na siya na ginawa niya ang tao. Sapagkat lahat daw ng inclinations ng tao sa panahon na yon ay masama. Kaya gugunawin ko na, sabi ng Panginoon, ang lahat ng may hininga sa panahon na yon. At nasumpungan niya lang, nakalugod-lugod sa kanya, 8 tao sa pamilya ni Noah. Noah. So, imitating Christ, number 1, renewed in the knowledge, baguhin sa kaalaman. Pangalawa ay sa pagsunod kay Jesucristo. Number 3 ay sa paglakad sa kaliwanagan. You are the light of the world, sabi ng Panginoon, a city set on a hill that cannot be hidden. So, ito yung mga believers, kapag ang believers ay tunay na nabago na, ang sabi ng Biblia, para na kayong liwanag sa sanlibutan. Katulad din ng Panginoon, sabi ng Panginoon, as long as I am in the world, I am the light of the world. Ano pa? Walk in love, number 4. And number 5 is walk in the Spirit. Galatians chapter 5. Dadaliin na natin. Sabi ko rito, the difficulty of others to be renewed or changed. Ang kahirapan sa iba na sila yung mabago o na sila ay mabago. Alam niyo ba kung bakit ang ibang tao ay hindi nila naranasan yung sinasabi ng Bible na isilang na muli? O kaya sila ay mabago? Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang number 1, hindi sila naniniwala. Dahil ang Bible, maliwanag ang sinasabi ng Bible na tayo ay naliligtas at nababago sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos para tayo baguhin ay nasa gospel, nasa salita niya, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. I am not ashamed of the gospel. Ang gospel is the word of truth. Ang sabi ng Bible, it is the power, yun ang power ng Diyos, yung salita niya, para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi ka na ililigtas. Kasama sa pagliligtas ng Diyos, ay babaguhin ang iyong kaalaman, babaguhin ang iyong kaisipan. Pero once na hindi ka naniwala, hindi mag-work ng Holy Spirit para ikaw ay liwanagan. Kasi yan ang prinsipyo ng Diyos sa panahon natin sa pagliligtas. Yung principle of faith and grace. Kasama sa grace ay i-enlighten ka. Pero once na hindi ka nag-believe, hindi ka makatatanggap ng grace. O dito natin matatapos So binanggit natin, yung image ay pertaining sa gawa ng tao. Una, nagpe-pertain iyon sa ugali or karakter. Diba? Gubarin nyo na ang karakter ninyo na kayo mga sinungaling, kayo ay walang habag, kayo ay rude, kundi palitan nyo na yan ng mahabaging puso, mapagkumbaba, mapagpasensya. So pertain sa karakter yon, di ba? Another thing ay sa gawa. Huwag na kayong maging mananamba sa Diyos-Diyosan, huwag na kayong magpakiapid, mga mapanira, mga magnanakaw, lasinggero, gawain yon. So yun din ang image. Kundi baguhin nyo na lahat ng mga bagay na ginagawa.
Alisin ninyo na yan sapagkat lahat ng yan hindi pagmamana ng kaharian ng Diyos, kundi gawin nyo na kung ano yung matuwid, kung ano yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos sa pamumuhay ninyo. Ha? Ngayon, sa panahon natin, even sa religious circle, Christian circle, even sa hindi mga Kristiyano, ito yung konsepto nila, kasi yung konsepto ng image, i-imitate mo talaga yon. Yeah? I-imitate mo. So, ano yung sinasabi ko diyan na worldly imitations of Christ or wrong imitations of Christ? Number one diyan ay ang Papa. Ang Papa ay tinawag na Vicar of Christ. Ano ibig sabihin ng Vicar of Christ? Siya ang kapalit ni Kristo sa lupa. Siya ang Kristo sa lupa, generally. Ha? Pagtabihin mo ang Panginoon sa Kristo at ang Papa sa kanilang gawa. Ang Papa binubuhat. Noong unang panahon, binubuhat ang Papa. Talagang hari siya. Alam niyo ba kung anong image ang nakuha ng papacy? Ha? Hindi yung image ni Jesus Christ sa Jerusalem. Yung hari ng empire ng Roma. Ang nakuha niya. May corona, nakakapa, at pinahalik yung mga tao sa kanya. Pinasasapit yung mga tao sa kanya. Persahan man o ayaw nila sa sarili niya. Ang Panginoon hindi namimilit. Ang image ng Panginoon, kung may pandinig ka, makinig ka. Di ba? Hindi ka pinipilit. Yung image na yun, hindi nila nakuha. Lalo na sa panahon natin, sa maraming grupo ng reliyon, ng Kristyanismo. Nandiyan na yung tinatawag na prosperity gospel, na wala na silang ibang ipangaral, kundi pera. Pera sa umaga, pera sa tanghali, pera sa gabi. At yung blessing daw ng Diyos ay lalo raw bubuhos ang blessing ng Diyos sa buhay mo kapag ikaw ay nagkaloob sa loob ng church. Lalo ka pa raw pagyayamanin ng Panginoon. Pag talagang inano mo, pinag-aralan mo, ay yumayaman sila. Hindi yung mga tagasunod nila. So, maling ano yun, maling pag-imitate. Lalo na yung mga charismatic na nariyan sa Africa. Ang ini-imitate naman nila yung miraculous deeds ng Panginoon. Kaya pag sila nagkakaroon ng meeting o nagkakaroon sila ng pagsamba, talagang kiniklaim nila na sila ay may kapangyarihan dahil sa kanilang doktrina na sila ay tumanggap ng banal na espiritu at sila ay anak na ng Diyos, and every declaration na kanilang bibig ay makapangyarihan katulad ng kay Jesucristo. So, doon sila ang lili ng hands, doon sila nagka-cast out ng devil, doon sila nagpe-perform ng miracles, kung ano-ano mga klaseng mga performance na nakita natin. Minsan binabalibag nila yung kanilang hinihil. Wala naman sa gawain ng Panginoon yun. Hindi mo magagaya ang Panginoon sapagkat yung pinapakita ng Biblia na lahat ng signs and miracles na ginagawa ng Panginoon, iyon ay pagpapakita ng tanda na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi mo pwedeng gayahin yun. Siya lang yun. Kasi yung konsepto ng pag-i-imitate sa Kristo, sabi na, since na binuhos na ng Diyos ang Holy Spirit, at nasa atin ang Holy Spirit, kung ano ang Ama, ganun din ang Anak, kaya kung ano-ano ang ginagawa nilang declaration, na wala naman nangyayaring miracle, kundi puro mga showmanship lang. May ipapakita ko sa inyo na mga maling paggaya
Isa na ito. Yan. Yan, nakita nyo kung paano niya ginaya? Siya ay si Alvaro Taiz, Brazilian astrologer, better known as, nagpapakilala siya na siya ang Inri Cristo. Kinuha pa yung title ng Jesus Christ dito. Inri. Siya na raw yun. Nakita niyo? Kung paano mag-imitate ang tao sa maling kaparaanan. Inri Christos. Pero maniwala ka sa hindi, may tagasunod siya. Marami. Mga babae, karamihan ang tagasunod niya. Naniniwala sa kanyang kabaliwan. No. Isa lang ang Jesus Christ. Tandaan natin, isa lang ang Jesus Christ. Siya ang tunay na anak ng Diyos. Sino pa? Ito. Kilala niyo ba yan? Si Jose Luis Miranda. Malaki ang church niya sa Amerika. Alam niyo ba kung saan siya? Kiniklaim niya, sabi riyan, was the leader of Crescendo and Gracia cult. Binansagan ng kulto yung kanyang church. No? Patay na yan. Kailan lang siya namatay? 2013. Ayan, no? Siya raw yung he claimed to be both the return face of Jesus Christ and Antichrist. Alam niyo yung mga miyembro niya, kung anong pinagagawa niya? Hindi masama sa kanila na yung kanilang miyembro ay tataka na 666 kahit saan dito. 666. Pinataka niya. Siya ang nagtuturo, no? Kita mo. Napakarami ng tagaligaw ng tao. Yan. Yan sinasabi natin na wrong imitation of Jesus Christ. Kasama dyan ito dating pulis, si Russian si Sergio Toro. Ang tawag sa kanya ay si Bisarion. And a former traffic police, traffic officer who claimed to be reborn as Bisarion, Jesus Christ returned. Meaning ay Jesus Christ returned. Which make him not God, but the Word of God. Kita niyo? Ang place niya ay sa Siberia, sa isang lugar sa Siberia, parang bundok, na nilagyan nila ng mga guardian. At merong mga tao rito sa ibaba na naghihintay sa kanya. At parang inaantay nila yung pagbaba ni Jesus Christ talaga. Galing sa taas, bumababayan. Habang bumababayan, nakasuot ng ganyan. Nakaway-kaway sa mga tao, gano'n. Maniwala yung mga tao na siya ay si Kristo na bumaba. Kita niyo? So, hindi lang tandaan ninyo, dito tayo matapos, hindi lang tandaan ninyo sa Kristyanismo yung pag-imitate ng image. Napaka-powerful kung ano daw ang sinasamba mo, talagang gayahin mo. Yung mga tao sa mga celebrities, mga singer, ina-idol nila yung di ba? Idol nila yung mga singers. And later on, ginagaya nila yon, tulad ni Michael Jackson. Patay na si Michael Jackson, pero makikita mo sa mga stage, may Michael Jackson na sumasayaw doon. Michael Jackson talaga. Buhay pa. Ginagaya. Ang sinasabi ko na kadelikaduhan, kasi mali ang gayahin natin talaga yung tunay na anak ng Diyos. Dahil ang magagaya talaga natin yung lahat ng katangian na mabuti galing sa Kanya. Pero yung nagpapanggap na sila ay representante o mga propeta ng Diyos, and yet sa pagsamba ng mga tagasunod sa kanila, ay gagayahin sila in any way kasi yun ang yung kanyang turo at saka yung kanyang buhay, i-imitate ng kanyang miyembro yun. Naunawaan niyo ba ibig ko sabihin? Di ba? Kaya pag nakita niyo isang klaseng grupo katulad ng Buddhism, talagang malalaman mo talagang Buddhist sila. Bakit? Yung attire nila.
Naka-orange sila, orange lahat sila, kalbo rin sila. Ini-imitate, ang ibig sabihin, ini-imitate mo yung image. Di ba? At mas malala itong nasa Middle East. Si Muhammad. At ang isang masamang imitation na ginagawa nila, alam niyo kung ano yan? Since ang kanilang leader ay nag-asawa ng 6 years old at na-consume daw yung kanyang pag-asawa ng 9 years old, kaya nilang mag-asawa ang mga miyembro nila ng mga ganong edad. Hindi ko masasabing bubot yun. Kumbaga sa bunga, bubot, hindi to bubot yung bulaklak pa lang yun. Bulaklak pa lang yun, mga ganong edad. Bulaklak pa lang yun. Nakita nyo, yung sinasabi natin na ini-imitate mo yung image na yun. Sinasabi natin yung image, ha? Hindi yan ang image na tunay na Diyos. Si Jesus Christ, wala kang makikita ni kaliliit ng masama. Maging sa bibig ni Jesus Christ, wala kang makikita maririnig ng masama. Pero itong mga taong to, kaya nilang i-imitate kahit masama yung kanilang leader. Kasi yun yung image na ini-imitate nila sa kanilang mga leader. Kaya kung gaano ka-powerful ang pananampalataya, and when it comes to faith, truly i-imitate mo kung ano yung iyong pinaniniwalaan at pinapananampalatayaan. Palakpakan natin ng Panginoon. Tayo natin tumayo. Mapurihin at nakilain ka sa hapon na ito, Panginoon. Truly, Lord, ay nakatutuwa, Panginoon, nabuksan mo ang bawat aspeto ng aming pananampalataya sapagkat ngayon na iyong lililiwanagan ang tunay na pananampalataya sa Panginoon sa Kristo sapagkat siya ay mabuti, siya ay banal, Panginoon, ay karapat-dapat lang i-imitate ang lahat ng katangian niya na iyon ay iyong kaluwalhatian at ang kaluwalhatian iyon, lahat ay iyon ay mabuti. Unlike, Panginoon, na naunawaan namin sa ibang paniniwala. Tinitingnan nila na hindi masama yung mga bagay na ginagawa nila. Kahit na sila nag-asawa ng mga mga bata, kiniklaim nila na iyon ay tama at banal sapagkat iyon ay ginawa ng kanilang mga leader, Panginoon. Pero pasalamat namin, Panginoon, salamat sapagkat pinaunawa mo sa amin kung ano ang mabuti at masama na sila man ay hindi nila naunawaan. Kaya sa lahat ng ito, Panginoon, ay lubos ang aming pananampalataya at pagpuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen.